Salamat sa muling pakikinig ng ating balita ngayong araw ng June 15, 2024. Sa bansang Kuwait ay may trahedyang hindi inaasahan ni Numan, isang gusali ang nasunog at may 50 kataong Indian at 3 Filipino na namatay. Ating alamin ang sanhi ng nasabing sunog. Hindi bababa sa 50 Indian at 3 Filipino ang namatay sa sunog sa isang residential building sa Kuwait City ng Mangaf, ayon sa Foreign Ministry ng India. Ang sunog ay sumiklab noong Miyerkules sa isang gusali kung saan ay napakaraming manggagawa ang nakatira. Ayon pa sa ibang saksi, kitang-kita na ang apoy ay mabilis na kumalat mula sa ibabang bahagi ng gusali at makikita ang isang makapal na usok na kulay itim, paitaas sa building. Karamihan sa namatay ay mula sa Kerala at Tamil India. Ito nga ay umabot sa 50 katao. 3 Filipino na rin ang namatay ayon pa sa AFP opisyal. May ilan pang mga Filipino at Nepali na nasa hospital. Ang halos 2/3 ng manggagawa sa Kuwait ay mga dayuhan lalo na sa construction at domestic sector. Ayon sa balita, ang nasabing gusali ay may 196 katao ang nakatira. Nagsisiksikan umano ito sa maliit na mga espasyo at hati-hati sa upa upang makamura sa renta. At dahil madaling araw ito ng masunog, kaya inaasahang madaming mapipinsala o kaya ay malaki ang bilang ng mga casualties. Marami ang agad na tumulong at dumating agad ang mga fire trucks, ngunit sa kasamaang palad ay marami pa rin ang namatay mula sa paglanghap ng usok. Kaya nagbabala ang opisyal ng Kuwait na huwag magsiksikan sa isang maliit na espasyo. Hinold ng mga otoridad ang may-ari ng nasabing gusali para sa investigasyon. Hanggang sa ngayon ay hindi pa matukoy kung ano ang naging sanhi ng apoy. At ito ay naging babala din para sa mga otoridad na magsagawa ng inspeksyon sa mga gusali kung ito ba ay sumusunod ayon sa protocol para sa kaligtasan ng kanilang mga tenants. Si Jaya Shankar, isang Indian na salesman sa Kuwait, isa sa mga nakaligtas, nagsabing nagising siya ng bandang 4:00 ng madaling araw na may nagsisigawan. Binuksan niya ang kanyang pintuan sa 4th floor at nakita niyang makapal na ang usok maging sa koridor. Sa halip na tumakbo palabas, ay isinara na lamang nito ang pinto at binuksan ang bintana at naghintay ng tulong. 2 sa kanyang kasamahan sa kwarto ay tumakbo palabas sinalubong ang makapal na usok. Kalaunan ay nalaman na lamang niyang kasama ito sa mga namatay. Ayon sa mga saksi, ang sunog ay nagsimula sa ibabang bahagi ng building. Ang building ay may 7 palapag at ayon sa firefighter dapat sa ganitong sakuna gaya ng sunog ay dapat kang umakyat hanggang sa bubungan, lalo na kung ang apoy galing sa ibaba. Sa kasamaang palad ay nakalocked ang pintuan sa gusaling nasusunog kaya ang mga tao ay hindi nakaakyat sa itaas. Ayon pa sa isang witness na Indian, nakatira sa kabilang building, ay kitang-kita niya na nagtalunan ang mga tao sa bintana upang matakasan ang lumalakas na apoy. Sinabi din ng mga otoridad na ang mga biktima ay mga trabahador na may mababang sahod kaya ito nakatira sa siksikan na lugar upang mapagkasya ang maliit nitong kinikita. Maliban sa mahigit 50 na namatay, ay mahigit 50 din ang nasa iba't ibang hospital ng Kuwait. May mga paso sa katawan, may mga balibaling buto dahil sa pagtalon at ang mga nalason gawa ng carbon monoxide mula sa mga nalanghap niyan usok. Sinabi pa ng otoridad na baka madagdagan ang bilang ng mga namatay dahil may 9 na mga nasa kritikal na kondisyon. Karamihan sa mga naapektuhan ay mula sa India, ayon sa Indian Ambassador sa Kuwait, dahil bumisita ito sa mga hospital kung saan dinala ang mga Indian na manggagawa. Nakakalungkot ang balitang ito. Ayon sa Indian Embassy, ay tulungan nila ang pamilya ng mga namatay at naapektuhan. Suspendido ang mga opisyal na nagtatrabaho sa gobyerno matapos na pag-alaman na ang gusali
ay walang smoke detector at fire escape. Nagpalabas na din ng notice na ipinagbabawal ang paglagay ng mga maliit na partisyon sa kwarto gamit lamang ang mga plywood dahil ito ay takaw sa sunog. Ayon pa sa mga na-interview sa paligid, ang mga kwarto na maliit ay may 10 hanggang 12 katao ang nakatira. At karamihan ay mula sa India, Nepali, Bangladesh, Egypt at Philippines. Ayon pa nga kay Jayashankar, isa sa nakaligtas, ay 9 sila sa kwarto, lahat sila ay Indian. Ang gusali ay may karatulang NBTC Group, grupo ng mga manggagawa na nasasakupan ng construction at logistics. Isang pang manggagawa na Indian, nagsabing nakaligtas sila ng kasama niya sa sunog dahil sila ay night shift ng oras na iyon. Isang Indian nationality din nakaligtas sa sunog na pinagbawalan siya ng mga otoridad na pumasok para sana tingnan kung may mga kagamitan pa siyang natitira. Ayon kay Shahrukh Khan na mula sa India, buong araw niyang tinatawagan ang telepono ng kanyang kapatid na si Kalu. Nakatira sa nasabing gusali, ngunit naka-off ang telepono nito. At sinabi pa nitong wala silang idea kung ito ba ay nasa hospital o isa sa mga namatay. Ang kanyang kapatid na si Khalukha ay 30 years old na nagtatrabaho sa isang tindahan ng prutas at gulay at ito ay nagpaplanong umuwi sa sunod na buwan dahil ikakasal ito sa July 22. Iniutos ng otoridad ng Kuwait na magsagawa ng pagsusuri sa pamamagitan ng DNA sa mga bangkay para matukoy ang mga ito para maihatid sa kanilang pamilya sa India gamit ang naka-standby na military aircraft. Tiniyak naman ng ministro ng Kuwait na si Abdullah Ali Al-Yahya ang pagbigay suporta sa parehong namatay at survivor. Naglunsad ng investigasyon ang public prosecutor ng Kuwait sa insidenteng ito. Wala pang opisyal na balita kung ano ang sinimulan ng sunog, ngunit may nakapagsabing baka ito mula sa gas na nag-leak sa unang palapag ng gusali. Pinanindigan naman ng mga investigador na ang sunog ay galing sa mga light material na ginamit sa paggawa ng partisyon sa bawat kwarto ng nasabing paupahan. Napag-alaman na maraming nakitang katawan ang nasa hallway habang ang mga ito ay tumatakbo pababa, ngunit hindi nakayanan ng makapal na usok. Hindi naman sila makaakyat at sarado ang pintuan papuntang bubungan. Sa kabilang banda, ang 3 Filipino na kasama sa namatay ay Sina, Jesus Lopez, Edwin Petilla at Jeffrey Catubay. Parehong mga nagtatrabaho bilang construction worker. Maliban sa 3 namatay na Filipino ay meron pang 2 na nasa kritikal na kondisyon, ngunit ang 6 ay ligtas na. Nakaschedule na rin ang pag-uwi ng mga bangkay at inaasikaso na ang tulong para sa mga nakaligtas at maging sa mga namatay. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.